Okay. So ito naman ang pag-usapan natin mga kababayan, mga ka-GP Natics. Ngayon kasi itong si Tebes ay pinapauwi na si Langga, mga kababayan. Maghihimas na ito ng rehas. Maraming sinasabi, yung kanyang anak na si Axel na kasama niya doon na ito daw ay kinidnap. Naku po, yung kidnap-kidnap na yan ay gasgas na. 'Di ba? Mayroon bang kidnap mga kababayan na iuuwi mo sa Pilipinas? 'Di ba? Meron bang kidnap na alam mo kung saan ipupunta? Oh, may kidnap ba mga kababayan, mga ka-GP Natics na kayang dalawin pa ng kanyang mga kamag-anak? At may kidnap ba na inaabangan ang kanyang pagdating? Ito nga oh, tingnan niyo oh. Oh, oh. Inaabangan ang pagdating ni Tebes. Hmm, 'di ba? Ayan oh, parating na mga ka-GP Natics. Nakarating na ba? Hindi, inaabangan pa lang. Oh, ng NBI. Oh. Hmm. Sorry kung walang sound Ayan, pero marami na nag-aabang. Bakit kaya mga kababayan yung mga tao na 'to 'no, kapag sinasabi nila na sila ay may kinalaman sa isang krimen, o nagtatago, nagsisik kaagad ng asylum. Daig pa sila nitong si ano, si Laila de Lima. Oh, ay talaga Ma'am Leticia Fernando. Biruin mo 'yan, anak ni Tebes na 'yan, meron ng kalokohan 'yan nun, nung nambugbog 'yan ng gwardiya, 'di ba? Tama, Ma'am Betty, Herminia. Naku, isa pa 'tong si Tebes may kinidnap ba na iuuwi sa sariling bansa. Eto na nga po, inaabangan na, 'di ba? Sana sunod si Bantag naman. Oh. Style Duterte naman na kidnap card. Wala namang napapala mga kababayan. Diyos me, yung mga ano nito, mga palusot Oh. Hindi, sabi nga ni Janice Digamo, Amanaturi, welcome, sa korte na tayo magkita. 'Di ba? Hala Oh, ka. lalo ngayon kongresista na si Janice Digamo. Hmm. Talaga nandun pala sila ano, sila Jimmy Santiago sa Timor-Leste, 'di ba? Oh. Hindi guys, kasi ang style ang nakita ko dito ngayon, si Tebes daw ay kanselado na rin ang kanyang visa. Kanselado na rin daw ata ang kanyang passport. So technically mga kababayan, itong si Tebes ay ano na 'to, TNT, tago ng tago, 'di ba? Wala na siyang visa Paso na daw. Tapos nagtataka ako, sabi nung anak niya na nanalo na daw sila sa kaso sa asylum. Paanong nanalo? Kung nanalo kayo dun sa kaso, bakit yung mismong Timores, ano ba tawag dun? Timor Police, 'di ba yung mga pulis ng Timor-Leste ay sila yung kumuha dito kay ah, Arne Arnie Tevez, mga kababayan. 'Di ba? Kukunin ba 'yon ng mga pulis ng Timor-Leste kung talagang nanalo sila doon sa kaso? Oh. Narita, may asylum 'di ba? Sino? Si Arnie Tevez? May asylum din siya, kaya lang tingin ko hindi siya nanalo doon sa asylum niya.
'Di ba? Oh, overstayed na si Tevez sa Timor-Leste. Kasi wala na siyang ano eh. Wala na siyang, tingnan nyo guys, wala na siyang visa, wala na rin daw passport. So what's in it? 'Di ba na ikaw ay mag-seek ng asylum. Oh, kasi sa pag-seek ng asylum, ang iyong pasaporte ay isasubmit mo sa kanila. Oh, paano ka pa magsasabit o paano ka pa magre-request ng asylum kung wala ka ng mismong visa, wala ka ng pasaporte, 'di ba? Doc Peli Perez, Carolina de la Cruz. Hindi po naaprubahan. Kasi kung naaprubahan to, taliwas sa sinasabi ni Axel, mga kababayan, na paparinig ko sa inyo yung sinasabi ni Axel dito. Ay, sorry guys. Hold on. Nakakita kayo ng mga pogi. Teka po ah. Teka lang. Hirap nang nalipasan, ano? Nalipasan ng vlog. Hindi ko tuloy makita. Kinig lang kayo dyan, ah. Pati internet ko, di nakikisama eh. Nagluluding-luding. Bang pa-check nga yung internet. Ayun oh, ayaw gumalaw. Mhm. Kantahin ko daw ulit ang Grabe ka naman internet ka. Pinapagana nga kita eh, Diyos mio, ayaw mo naman ano. Mhm. In Facebook post of Axel Tevis, announcing that his father, former Congressman Arnie Tevis, is kidnapped at Timor-Leste by the immigration officer, without any warranty of arrest and any legal document, in spite of winning the extrication case. Greetings everyone. I'm making this video to inform everyone that my father, Arnie Tevis, has been kidnapped Hindi may ipakita dyan sa earlier today at around 8 p.m. Timor-Leste time. At around 7 p.m. he already had information that Ano yun, Mikoy? Kahit 10 tori pa sa PNP chip nyo, panis sa mga Duterte. Mikoy, may nagawa ba si Baste Duterte kay Tore? Sabi ni Baste, sasampalin niya si General Torre, may nagawa ba? Wala. 'Di ba? Umurong ang bayag.
Si Digong Duterte may nagawa ba kay General Torre? Napigilan niya ba si General Torre na siya po ay papuntahin sa dahig? Wala. Parang iba ata yung sinasabi mo. Kabaliktaran ng katotohanan, Mikoy Romero. 'Di ba? Kasi kung panis ang si General Torre sa mga Duterte, bakit hindi nila napigilan si Digong? Mga kababayan, napapuntahin dun sa dahig. Kaya nga tawag sa kanya ngayon ni OFW. 'Di ba? Ano daw yung OFW? Oh. Hindi mo alam yung sinasabi mo. Halatang halata ka, DDS ka. DDS. 'Di ba? Pero hindi mo alam. Arnold TVS. Oo. Baliktad na utak mo. Hindi nga nila napigilan eh. Nandun pa rin si Digong sa dahig. Oh. Play natin to. A private aircraft was scheduled to fly over to Timor-Leste. And then at 8 p.m., immigration officers arrived at his residence and picked him up. They just picked him up without documents, without warrants, or any form of legal documents. They just came in forcefully. They took him out forcefully. And right now, as we speak, he is still in the immigration building in Timor-Leste, being held illegally by the immigration officers, also surrounded by Timorese police. He is asking me to inform everybody. Siya daw ay illegally, mga kababayan. Illegally daw siyang hinuli. Sa mga nagtatanong anong OFW, Overseas Filipino Prisoner. Diba? Overseas Filipino Prisoner. About the situation, and he is calling out, we, the family, including my father, is calling out to UN Human Rights, and I personally am. Basta, UN Human Rights, nagtatawag kayong UN Human Rights. Pero yung mga tinadtad nyo doon sa lugar ni Digamo, 'di ba? Yung pagtegi kay Governor Digamo, mga kababayan, meron pa kayong karapatan na tumawag sa human rights. Calling to every department all over the world. Siyempre, kaya tambakol doon ang kalaban, kaya tambakol nanalo yung mga Duterte, tanga yung mga tao doon sa Davao. Please help us. My father already won the case against the extradition. Mga kababayan, eto daw, yung tatay daw niya nanalo na sa extradition. 'Di ba kasi mayroon tayong tinatawag na extradition na treaty, mga kababayan, nanalo na daw yung tatay niya. Nanalo nga yung tatay mo. O kung nanalo yung tatay mo, bakit yung mismong Timor Police ang nandoon na humuli sa kanya? So mali ata yun, Axel. Isip-isip, oy. And then they filed a motion for reconsideration for the previous decision made by the Timorese court. And then again, the Timorese court ruled in favor of my father. Timorese police is ruled in favor of my father. Paano magro-rule yun kung in favor of your dad ang nangyari doon, mga kababayan? So dapat si Tebes
ay hindi uhulihin mismo ng mga local police nyo ng Timor-Leste. Oh. So, supposed to be, he should be in Timor, living peacefully and safely. But we were shocked to see that just last night, he was illegally kidnapped and is now illegally detained. Illegally kidnap, illegally detained. Parang ano, narinig ko na yan eh. 'Di ba? Si Digong, illegally kidnap, illegally detained, anak ng tinapa. Illegally kidnap daw, merong mga kasamang mga lawyer, merong kasamang nurse, 'di ba? Tapos nadadalaw doon sa ICC, illegally kidnap. Ano nyo? Together with his lawyers. They were a little harmed in the process, including the lawyer. And I will be posting, as per his request, I will be posting a video of him and a video of the incident when they illegally kidnapped and picked him up. I think we believe that they are doing the same thing as what they did to Tatay Digong. Kaya you did the same thing. Yung narrative ninyo na kinidnap, illegally detained, illegally kidnap, amag na yan. Mayroon bang mga kababayan, no? Timores Police lahat ang umuli kay Tevez. Di dapat dun sila magreklamo, di ba? Anak ng tinapaw. The former president of the Philippines, where they will just detain the person illegally and fly him out wherever they want. Good evening, Prime Minister. Was Excelencia. How iyan ni Kantor Migrasaw? Ewan ko sa'yo. Aha. O, ayan guys, yung nangyayari ngayon. Ayan si Tevez. Diba? Timor Police yan eh. Napalitan na Mas Lodisay. Tama, panahon na yan mga kababayan. Time of reckoning. Hay corriente. Pagod na. Kumina na yung tuhod. Yan ngayon mga kababayan, ano yan, live yan. Yes, Ma'am Lilito Nini, Monday na ang start. Ano pa lang yan, babasahin pa lang yung mga tawag dito. Babasahin pa lang yung article of duty. Ako palagay kasi Bantag nasa Davao. Obrigado. Ayan o. Ililipat na papuntang Pilipinas si Tevez. Tiyak.
Yan yung mga, ano, mga guilty. Life is, ano, mga kababayan. Life is a condition of guilt. Palagay ko, may Mayra Sandoval, pwede. Mana? Lahat mga kababayan na nakatikit sa mga Duterte. Pero biruin nyo pinagtatanggol nila si Arnie Tevez. Kaya ang una naglaglag kay Arnie Tevez, si Bato de la Rosa. Di ba? Sabi niya gano'n, pinagbantaan yung may-ari ng, ano ba to? Ng isang mall. Tingin ko nasa Davao, nasa Kingdom of Jesus Christ. Bantag. Yes, parang si Tito, mga kababayan. Naka-private jet din. Papunta dito sa Pilipinas. Advance natin. Okay, kasama na. Si Tevez, pauwi na. Makakalaya rin sila sa 2020 kung manalo yung mga bata ninyo. Tama, pink horse. Grabe, Ayan na, uuwi na. Congratulations daw. Huwag kayong mag-alala, Mikoy Romero, hindi pa ito yung huli. Marami pang susunod na isasakay sa aeroplano. Diba? Yan ang kidnapping, guys. Diba? Naka-telecast. Deport ko agad to, deport agad, mamaya batarita. Ayun na, papunta na sa Pilipinas yan. Ayun o, Philippine Air Force. Nakita niyo aeroplano natin yan. Ewan ko nga na yung mission lahat ng mga DDS pabor sa criminal. Diba? Totoo naman yun Sana all libre ticket.
Diretso halag sa kulungan. Oh. Tanggap na ba nila yan? Sana tanggapin mo na rin. Wala na guys. Uuwi na. Tama Jose, salud. Ganyan gawin si BBM. Puro malaking isda ang nauhuli. Dahil yung kay Roque medyo matagal-tagal pa yan. Mga ilang buwan pa. Babay na sila dito. O yan guys, ang update po. Yan po ang update ngayon sa balita dito kay Arnie Tevez. Siya po ay sinakay ng Philippine Air Force, mga kababayan. Pangatlo na yan ha. Oh, puro big time mga kababayan. Kibuloy, former President Duterte, at si Arnie Tevez. Yan. Weak leader kayo ng weak leader. Si Roque kaya, saan kaya isasakay mga kababayan pag hinuli? Naiisip ko lang kung saan isasakay si Roque. Pwede bang isabit na lang yun mga kababayan habang umaandar yung eroplano? Diba? Oh. Anyway, magandang hapon po muli sa inyong lahat mga kababayan. Salamat po sa pagsama dito sa atin pong vlog ngayon, sa atin pong live streaming. Thank you so much sa inyong lahat. Akala ko na wala na naman kayo. Yung sinasabi nilang weak leader, yon ngayon mga kababayan ang umuhuli sa kanila. 3 hours 45 minutes daw ang biyahe ni Tevez. Siya, mga kababayan, abangan natin ang paglapag ni Arnie Tevez dito sa Pilipinas. Maya-maya lamang, nagbabalik muli tayo. Thank you so much. Buyers! Go Philippines! Go Philippines! Go Philippines! Go Philippines! Sa silong ng araw, lupang mahalaga, tugong magiting, sa'yo'y alay na. Sa bawat pagsikap, sa bawat hakbang, ang dangal ng bayan, tayo ay manindigan. Huwag matakot, huwag panghinaan. Sa hamon ng buhay, tayo'y lumaban. Pag-ibig sa bayan, sa puso'y ilaganap. Tugot pawis aking handang iharap. Go Philippines, bayan kong mahal. Sa iyong buhay ko ay iaalay. Sa hirap at ginhawa, hindi kita iiwan. Laging tatanglaw, hindi papatinag. Sa liwanag mo, o Diyos, ako'y nagising. Pag-ibig mo sa bayan, walang kahambing. Sa bawat sugat, ikaw ang naghihilom. Pag-asa at lakas, sa'yo tutugon. Yeah, go Philippines, taas noo, di pabubuwag. Kasaysayan natin, di mabubura na sinungaling at huwag. Fake news, dapat nating labanan. Buksan ang isipan, huwag magpabihag. Sa puso may tapang, di kayang bilhin. Paninindigan sa tama't titindig. Kalayaan, katotohanan, ating sigaw. Go Philippines, di kailan maluluhod sa dayat.